Kausapin nga natin ang isang co-convener ng Tindig Pilipinas at suki na rin natin sa ating programa si Mr. Francis Joseph Kiko Aquino D joining us on Zoom. Sir Kiko, magandang morning. Peter at Rica sa programa ang Balita Patan. Ay, magandang umaga, Sir Peter. Magandang umaga, Miss Rica. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Medyo fresh po sa akin yung kay Zaldi ko. Di ko alam na may nawala pala siya. Oo, Nako, baka daw medyo Hindi. off ata Pinapanawagan yung pa lang umaga po natin namin. ngayon. baka daw wala na doon Sir Kiko Hindi pa sure pero mukhang baka wala na daw. Oo. Sana hindi totoo. Pero tuloy po tayo sa pag-monitor Kaya dyan. nga. So Sir Kiko, the first question is para sa akin meron pa bang mangyayari on the trillion peso March sequel? Sa ngayon wala pa po akong ma-update sa atin ngayon, no? Kasi alam naman po natin yung Trillion Peso March, isang malawakang coalition po 'yan. Ako po ay parte lang ng isang grupo dito, yung Tindig Pilipinas tsaka yung Siklab, isang grupo lang kami doon, no. So bagamat may kanya-kanya kaming advocacy ang pino-pursue ngayon, yung pag-uusap para sa isang malaking pagkilos ulit ay medyo hindi wala pa po akong maa-anunsyo ngayon. Yeah. Kung minsan naisip nga ng iba na saan pa tayo magfo-focus ngayon? Ang dami-daming nangyayari. Merong impeachment, parang tumamlay na yung flood control controversy. Tapos meron pang Saldico at kung ano-ano pa, where does that bring yung Tindig Pilipinas among others? Nasaan kayo nakatuon ngayon? Well, siguro yung karamihan sa amin ang focus ay itong impeachment nga dahil marami sa grupo namin ay involved dun sa impeachment proceedings noong 2024 pa lang, no? So medyo malapit sa puso namin yun. Pero noong Biyernes nga po, nag-learning session lang po kami tungkol dito naman sa oil crisis. Tapos ngayon, yung bagong balita naman tungkol kay Zaldico at kay Martin Romualdez, medyo parang nagre-review po ulit tayo. Ano pa yung dapat mangyari dito? So I think sa isang demokrasya naman po, hindi talaga maiwasan na nagsasabay-sabay talaga yung mga issue natin. So bagamat nakakawindang siya talaga, no? At saka kahit ako, hindi ko nakukuha yung mga update agad-agad, ay medyo parte po ito ng pagiging isang mamamayan na kailangan nating bigyan ng pansin yung napakaraming mga issue mula sa cost of living at yung presyo ng diesel hanggang sa Mm. mga issue ng corruption na ito. Nang magsabog ang Diyos ng problema, sabi nga nila. Sinalo lahat ng Sinala ng Pilipinas. Pilipinas. Kahit sabihin mo ang poros Oo nga, natin, 'di ba? Ang poros ng Pilipinas pero ang dami natin pang salo. Sir, yun nga po no dahil nagkaroon na ng paggalaw dito sa flood control issue. Nabalik na naman sa consciousness ng mga Pilipino Mhm. na this was once the very big thing that we were talking about before the impeachment of the Vice President came to light, 'di ba? Ang dami natin mga nagalit dahil nakita nga natin bilyong piso ang nawala at ilang mga tao lang ang nakinabang dito. Ngayon na nabalik na naman ito sa consciousness natin, hinihintay natin kailan nga ba yung susunod na magiging Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ano ho yung mga inaasahan ninyo na dapat ay una nating tatalakayin sa susunod natin o sa muli nating pagbabalik usapin tungkol dito sa issue na ito? Well, siguro ako bilang isang observer lang po, medyo na-excite ako ng konti nung medyo nagtampo si former Speaker Martin Romualdez na marami daw siyang alam at parang nananakot siya na ilalabas niya daw ang lahat kung lalo siyang ipe-pressure, no? So syempre ako, parang go, i-pressure, lalo niya siyang i-pressure dapat para maibahagi din niya yung mga nalalaman niya tungkol sa nakaraang administration at tungkol na rin sa kasalukuyang administrasyon, no? So I would hope na dahil nga sinabi niya na marami siyang alam, I think marami sa publiko yung hindi lang curious, pero marami po sa publiko yung nag-aantay talaga na mabigyan ng linaw dito sa issue ng flood control na totoo naman po medyo ever since tumigil yung gawain ng ICI ay medyo bumagal po yung process dito sa flood control. Pero at least sana paunlakan niya yung imbitasyon ni Senator Lacson na makilahok dito sa mga flood control hearings, lalo na dahil
nagsasalita na siya in public. Bukod doon sana ano rin po, yung itong napakatagal na nating inaantay na Blue Ribbon Committee report ay sana mai-publish na, no? So alam ko sinasabi ni Senator Lacson na maraming mga miyembro dito ay medyo nagpipigil pa sa kanilang paglagda sa report, pero kung meron ngang ganitong debate, sana i-debate siya sa mismong committee o out in the open. Bakit ba hindi lumalagda yung ibang mga senator na i-explain nila, tapos baka ma-resolbahan pa yung issue na yan. Pero parang hindi naman pwede yung ayaw ko mag-sign period tapos parang take your ball and go home na lang yung nangyayari. No? Ang daming nabibitin dahil sa ganung ugali ng mga ilang mga senator natin. I'll focus first muna dun kay former Speaker Romualdez, Sir Kiko, no? Dahil he's been quiet for a long time, no? Nung pumuntok itong issue na ito, and lately lang siya nagsimula magsalita. Hindi rin siya ever pa nakaharap sa isang public panel. Even the private panel ng ICI, hindi rin siya nakaharap nun. Ngayon, hinihintay natin ang kanyang mga sasabihin on formal forum. Naglabas din naman siya ng statement, no? Sinabi niya na yes, kahit willing siyang magsalita ng kanyang mga alam, sinabi rin niya na don't make me the scapegoat on the flood control issue. Sundan nyo rin yung trail na nakukuha ninyo doon sa inyong mga investigasyon. Ano po sa tingin ninyo yung your thoughts about this, sir? Well, I think 2 points, no. So una ay tama naman, no. So kung may ipupunto si former Speaker Romualdez na talagang mastermind dito sa flood control, pangalanan na niya para malaman na din ng publiko kung sino dapat talaga yung dapat demandahan ng pananagutan, no. Pero hindi rin naman sa parang mastermind lang ang guilty at siya lang, 'di ba? So kung hindi porke may isang pinaka-guilty ay hindi rin wala nang hindi porke na may isang mastermind ay lusot na agad si Speaker Romualdez, no? So I think yung mabuti ay parang yun, ilahad niya yung lahat ng kanyang nalalaman kung talagang ano yung naratibo niya na magpapakita na inosente pala siya. Sana ibahagi na niya yan sa publiko para masuri rin natin yan at saka dumaan yan sa legal na proseso. Pero ayun po, siguro ang masasabi ko lang ay hindi ako magtataka kung merong mas mataas pa kay Speaker Romualdez na sangkot dito sa flood control, pero hindi rin ibig sabihin nun na lusot siya porque may mas boss pa, may mas mataas pa sa kanyang mastermind. No? So sana ilabas na nga yung lahat ng kanyang nalalaman. As a result of yung impeachment na tinuturing na flavor of the month, ano po, yun ang pinakamainit ngayon no. Nakakalimutan na talaga at parang natulog na sa pansitan itong flood control issue na ito At hindi natin, medyo mahirap yung posisyon ni si Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee kasi hindi nga siya makaipon ng tamang bilang ng mga signatories. Ang problema, nung una, sinabi niya na the cases should be filed against this, so and so, ganyan. Binabanan niya ngayon yun. Medyo naging light na yung, sige, dapat imbestigahan na itong ganyan. Ngayon, mula doon sa initial report ng komite, progress report na lang yung inihahanda ngayon. What does that say about the Senate as a whole as far as you're concerned? Well, talagang you can't help but think na may tinatago talaga, no, or may kumbaga parang may mga pangalan o may mga detalye na ayaw ilabas ng ilang mga miyembro ng komite, no? So, ang sa akin, pero ayun po yun siguro yung hinayang ko na hindi out in the open yung debate kung dapat bang ilabas yung report na ito o hindi, o kung ano ba talaga yung pinag-iinitan na detalye dito sa committee report, no? Parang patagoy yung mga usapan na to behind closed doors. So, ang nakakalungkot, sana yung mga ayaw mag-sign, sana yun, parang kung talagang in good faith yung dahilan nila kung hindi sila nagsasign, sana sasabihin nila sa mga committee hearings o kung di man sa committee hearings sa public, sabihin nila ano yung issue nila sa report. But I think Tsaka kung lehitimo naman yung issue niyan, madali namang mag-edit Pero kung patago yung debate, patago yung usapan, parang we can't help but speculate na may bad faith reasons yung hindi pag-sign. Sorry po. It's okay.
we'll call a spade, ano ha? Kasi yung iba naman talaga, personal na eh. Hindi naman, ang pinag-uusapan dito is loyalty to a friend, to a colleague na para naman, huwag mo nang gagawin yan. Kakasama tayo dito eh. I think yun ang problema sa hindi pagkalap ng mga tamang numero ni Ping Lacson, ano. So in other words, yung iba shamelessly hindi pipirma talaga diyan. 'Di ba? It's not about what you swore to uphold nung ikaw ay naging senador. Personal na ang reasons, in other words. Sabi nga nila it's an old gentleman's club, sabi nila, no, na ibig sabihin you know, you scratch my back, I'll scratch yours. Isn't that what is quite obvious at this point? But I think parang definitely yun yung pinakamalinaw na conclusion dito sa mga nagaganap, no. Na ngayon siguro parang wala lang sa harap ko yung listahan ngayon, no, pero alam naman ng publiko kung sino yung mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. So, and then I think malinaw naman yung listahan ng mga pumirma, no. So, I think it was Senator Lacson, Senator Kiko, Senator Bam, Senator Risa, and Senator, I forget kung si Senator Raffy o Senator Erwin yung vice chair. Si Senator Erwin po ata. So, parang yung huling report na nabasa ko, sila yung Tama si pumirma. Erwin, oh. So, mache-check naman po natin kung sino yung hindi pumipirma. So, I think yung onus ay nasa kanila, no? Bakit hindi sila pumipirma? Meron ba silang good faith reason kung bakit? Sana ipaliwanag nila yun. Kasi kung tahimik lang sila, I think the only conclusion that can be drawn is wala silang mapaninindigan na magandang rason kung bakit hindi sila pumipirma. At yun nga, baka may pinoprotektahan lang silang mga kaibigan at kumbaga yun yung inuuna nila imbis na sa oath nila na ipagtanggol yung ating saligang batas at maglingkod ayon sa kapakanan ng taong bayan. So, yun po, definitely I think we can't blame anyone na ganito yung conclusion nila. Ayaw pa ba nila pumirma, Sir Kiko? Di ba, softer stance na nga, softer wordings na nga yung ginagamit na hindi na nga katulad ng mga umpisa na ang tatapang nila magsabi na kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit na incumbent pa na senador na nakaupo yan. O ngayon nga, hindi na nga ganun ang sinasabi. Ayaw pa rin nilang pumirma. Ano ba? Anyway, ubos na po ang aming panahon. Sir Kiko, maraming salamat sa inyong time for speaking with us. We'll talk to you again soon po. Thank you, Sir Kiko. Maraming salamat po, Sir Peter, Ms. Rica. Maraming salamat din po sa mga nakikinig po ngayon. And thank you for joining us this morning. Ating co-convener ng Tindig Pilipinas, si Sir Francis Joseph Kiko Aquino D.